Okay, kalma lang. Muli. Patawa-tawa pang hayop nung kalma lang. Tangina ka, palibasa, laging planchado yung buhok mo, laging bago yung damit mo, makinis ang mukha mo. Putya, ikaw kalmadong-kalmado ka kasi masarap ang buhay mo. Pero putya, yung mga taong pinagsisilbihan nyo, naghahanap na ng accountability at sabi mo kalma lang. Gaga talagang putragis na ito, no baliw. Ayan na nga, magandang araw mga banateros. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D, at your service. Another day, another uratan, kupalan, asaran session with Boss Dada TV. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kamusta naman ang buhay-buhay? At nandito na naman tayo para pasakitin ng ulo, katawan, puso, isip, balon-balunan. Mga batok ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mga bangag, adik, pusher, mga kawatan, kurakot na magnanakaw ng mga sindikato pa, wala matindi, kurakot na magnanakaw pa, sindikato pa, putang ina nyo, ng mga kuratong baliling sa gobyerno, at mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan na nga, ay naku po, Diyos ko po. Mainit na mainit ang mga kaganapan sa bayang Pilipinas. Mainit ang mga alam nyo, nung natapos ang eleksyon nung 2025, akala ko medyo magano. Actually, nung 2022, nung natapos yung eleksyon ng 2022, sabi ko magsasubside yan. Kasi trabaho na yung mga politiko putik yan. Oo, grabe ang dami nga nagsabi sa amin. Alam nyo, mabuti na lang na kayo, na anti-Marcos kayo. Buti na lang anti-Marcos kayo kasi meron kayong content. Hindi rin Ang hirap kaya na hindi naman kami anti-Marcos Kami ay anti-corruption, anti-magnanakaw, anti-mapang-abuso sa kapangyarihan. Doon kami galit at banas. Hindi kami banas sa mga Marcos. Paki namin sa mga hayop na yan. Kahit na mamatay lahat yan, yung buong angkan yan bukas, wala kaming pakialam. Ang problema kasi kapag ka-involved ang bayang Pilipinas, kapag yung Pilipinas, bansa natin, yung kasama, yung involved doon sa Marcos, ayan, doon tayo nabibisit. So, akala natin na nung 2022 sa magiging okay, yung mga siguro mga first half ng taon, tumitingin din tayo kung paano tayo makakatulong kung ano yung mga nagagawa ng presidente for the first year. Wala talaga Umpisa pa lang namuliti ka ng mga Judas Umpisa pa lang umatake ng mga buwaka ng ina Umpisa pa lang, kaya nga diba for the longest time si Inday Sara tahimik nga lang, hindi nga umiimik. Nagagalit na nga tayo, Inday, tinan mo ginagawa ng partner mo. Inday, di ba si Inday nga sinisisi natin madalas? Kasi nga, umpisa pa lang, sablay na talaga tong Judas na pendeho na nasa Malacanang na to si Bobo Marcos umpisa pa lang palpak na tapos biglang ginawa pang Speaker of the House tong pinsan niyang putang ina mukhang daga. Mukhang mayaman na daga. Mukhang dagang Costa kasi kulay puti. Di ba yung dagang kanal? Yung dagang kanal, si Trillanes yun. Kumakain ng burak, ng ipis, ng mga tira-tirang pagkain galing sa lababo. Yan si Trillanes yan. Pero itong si Romualdez at saka itong si Zaldico, putang ina mga dagang Costa yan. Mga puting daga. Pero ganun pa rin, gumangat-ngat pa rin mga hayop na yan. Mga demonyo yan. So nung pinaglalagay niya yung mga tao niya, pinaglalagay yung mga bobo sa gobyerno, ayun na. Sinimulan na nila, putang ina, para silang wala namang baha pero naglilimas sila. Wala namang baha pero nililimas nila ang pera ng taong bayan, mga hayop na yan. So 22, 23, sabi ko nga sa inyo, we are very consistent sa pagbatikos sa lahat ng mga mali. From DOJ, from Department of Agriculture, from Department of Tourism, from PAGCOR, from PCSO. Lahat yan sa klaw natin. Hindi tayo nakafocus lang kay BBM. Hindi. Nakafocus tayo sa lahat ng mga issues na ginagawa ng bulok na gobyerno na ito. Siyempre, tanga-tanga yung yung ulo So binabatikos natin lahat yan. Pati yung pagpapadrug test. Diba? Pati yung asawa niya na nagmamagaling, na nagfi-feeling presidente. Mga PNP chief na pinaglalalagay niya dyan. Kung titingnan mo, hanggang DILG. Hanggang DSWD. Putang na lahat yan, sinisita natin. Hindi tayo anti-Marcos. Kasi tingnan nyo yung mga bugok, yung mga may utak na mga bulok, na mga mababaho, na mga malalagkit, na mga vlogger ni Bongbong, simulan mo sa pinakataas hanggang sa baba, putang ina niyan. Isa lang ang atake ng mga yan, Duterte. Puro Duterte lang, Duterte. Ganun lang, walang iba, wala silang ibang issue. Ang issue nila yung 125 million na confidential funds from 2022 hanggang ngayon, magto 2026 na. Yung war on drugs, peking war on drugs mula 2016 hanggang 2025. Magto 26 na. Wala silang makitang butas kay Baste. Kasi ganda-ganda ng Davao, sisitahin mo Davao tapos yung lugar mo panghampas lupa. Yung Davao, putang ina, paglapag mo pa lang ng airport, amoy yung organisado. Magyayabang ka, sisitahin mo yung Davao tapos yung lugar mo ang baho-baho ng mga palengke. Ang baho-baho, dumi-dumi, linis-linis, ang daming mga patay gutom na mga street dwellers, ang daming mga natutulog sa kalye. Sa Davao, bawal yan.
Dami nagsisigarilyo. Dumi-dumi nyo. Ang dumi-dumi nyo. So hindi wala sila kay Pulong, wala din sila masilip. Yung nakita nila doon kay Pulong na yung parang gusto niya saksakin yung putang inang bugaw. Ginawan-gawa nila ng istorya. Anong istoryang pinalabas nila doon? Yun kay Pulong na kumuha daw ng babae si Pulong, ayaw magbayad. Tanga. It turned out yung may-ari noong bar na yon na nag-release ng video na yon, nakakulong ngayon, human trafficking. Putangin na yan. At sandamukal na mga karma ang inaabot ng mga hudas na yan. Napakahirap ng buhay ng mga tukmol na mga vlogger ni Bongbong. Pati nung mga noong mga troll farm niya, napakahirap ng buhay nila kasi puta wala talaga silang makita eh. Walang makitang mali sa mga Duterte. Meron silang sinisensationalize na taon lang sinisensationalize. Hindi pa rin nagigain ng traction. Tapos ito si Bongbong, putang ina, walang ginagawang matino. Saan ka makakita nilindol na yung tao, binagyo na yung tao, bentahan mo pa ng bigas? Gago. Tarantado ka talaga. Pinagkakitaan mo pa yung mga nadilubyong hudas ka. Kaya nga sabi ko nga, meron ng espesyal. May espesyal na pong lugar si Bongbong Marcos sa impyerno. At yan ay sa kanan ng kanyang ama na si Satanas at si Bongbong mali pala. Si Satanas at si Ferdinand Marcos Sr. Kaya pa na yan ang kausap kay Marcos nakikita niya na gabi-gabi si tatay niya kasi sinusundo na siya, anak. Putang ina ka. Sabi ng tatay niya, putang ina ka anak. Ang sarap ng upo ko sa tabi ni Satanas, inagawan mo kung hayop ka. Ako dati yung nasa kanan ng ama. Ngayon, putya nasa kaliwa na. Dahil tinalo ni Bongbong yung kademonyo ng tatay niya sa loob ng ilang taon, ng 20 years, 25 years na pagnanakaw ng tatay niya at nanay niya. Tangina, sa sobrang sama nga nung nanay niya, hanggang ngayon ayaw pang kunin Dahil baka daw magbuo. Ginagawa na po yung yung impyerno annex. May impyerno talaga pero may annex. Yung annex, putang ina, mas matindi ron. Habang sinusunog ka, tinutuklaw ka ng ahas, pinupukpok ka ng martilyo sa ulo, tapos binabaril-baril ka sa mata. Ganun daw yung annex, mas matindi daw doon. Wala sila Hitler doon wala sila Mussolini doon. Ang nandoon, yung puros Pilipino lang. Yung mga magnanakaw ng mga congressman, si Marcos Sr. itatransfer na daw doon. Dahil daw yung impyerno daw, masyado na daw malamig sa kanya, giniginaw na daw siya sa impyerno. Sa sobrang sama ng pamilya na yan. So ililipat na daw siya sa annex at nakahanda na yung kwarto, VIP, nito ni Bongbong Marcos na yung kanya daw higaan doon, gawa sa bubog. Ilang mga to? Ganyang kasama yung mga yan, hayop na yan. Dami mo na ng mga lambos, dada, putragis ka. So akala natin talaga naging mahirap para sa atin. Pero grabe since 2022 hindi na tayo nagsimula sa pagbati ko sa gobyerno. Ano pa ulit ngayon, election 2025. Dire-diretso kala ko nga talaga bababa kala ko wala nang balita. Ready na nga akong ready nga akong magmukbang kumanta-kanta Pero nung nakita ko putang ina wala talagang pag-asa. Puros kasalanan talagang ginagawa ng mga hayop na ito. Kaya yan ang mga nangyayari ngayon. Tuloy-tuloy pa rin tayo. At hindi tayo nagpahinga since 2022. I think until 2028. Mapapalitan na ba ang presidente ng Pilipinas? Palagay ko hindi aalis ang hudas na yan. Hindi aalis ang demonyo na yan dahil nasa dugot DNA hanggang sa kahuli-hulihang cancer cells nila. Nandoon na yung putang ina parang mga tuko. Parang mga kapit-tuko yan sa kapangyarihan. Itong si Bongbong Marcos, parang yung tatay niya tinamo ayaw umalis. Kung di pa mamatay yung hayop na yan, kung di pa nagkalupos yung putang ina ng tatay niyan, hindi aalis yan kung immortal yan. Putya, baka presidente pa yan hanggang ngayon. Kaya lang, mabuti na lang din, dinapuan ng sakit na malala, namatay sa kahirapan ng sakit. Itong kanyang tatay, na sigurado ko sasapitin din itong anak. Matindi rin ang sasapitin itong anak. Antay, kita nyo nga, nangingitim na mukha ng pusit Mukha ng hindi naman ganyan ang kulay niya. Ngayon mukhang lupa na parang kakainin na ng lupa anytime soon. So itong anak na ito, ganun din. Ang kahihinatnan niyan sa buhay. So aalis ba yan? Hindi. Yung tatay hindi umalis. So siya ayaw din umalis. Yung tatay nagnakaw. Kita mo ginagawa nila. Mga tarantado talaga So dire-diretso tayo hanggang 2028 hanggat di tayo nagkakaroon. Tama rin yung sinabi nila hanggat di tayo nagkakaroon ng maayos na Pilipinas, hindi tayo hihinto sa pagbatikos. Bahala kayo sa buhay ninyo kahit matay kayo araw-araw. Basta kami araw-araw kaming babanat, araw-araw kaming bibira, susuntok, tatadya, putangin ninyo kahit anong gawin nyo. Hindi namin palulusutin lahat ng mga kasalanan ninyo, mga hudas kayo. Kayong mga talipandas kayo at kayong mga hestas kayo sa Pilipinas. Lahat kayo, pati mga pamilya ninyo damay sa mga karma nyo. At kami, ang tatayo bilang mga tinik sa lalamunan yung mga kupal kayo. Sige na, magbali-balita na tayo. Basta lagi ko lang sinasabi sa inyo na even the People Power Revolution nung panahon ni Marcos, imagine, Marcos on his I think third term or second term, naging corrupt na siya So since second term until maging 20 years siya sa kapangyarihan, sunod-sunod kaliwat kanan, ang tagal na hinantay ng mga Pilipino para talagang masaturate sila at dumami sila ng ganun at patalsikin na yung hinayupak na Marcos Sr. na yan. Matagal na panahon ng binilang nila. Ito naman, 3 taon pa lang naman tayong, actually hindi, mga 2 taon pa lang talaga tayo na yung lumalabas at nagpapahayag ng ating saloobin. So wag kayong ma-frustrate na,
hindi kumbaga parang bukas siya pa rin presidente. Hindi kasi yun ang target natin. Even Inday Sara said, hindi ko naman gustong mag-resign siya. Ang gusto ko ayusin niya yung kanyang trabaho. And yun din yung gusto natin mangyari because Bongbong Marcos was put there by the people. O sabihin na natin dinayaw pero talagang nanalo siya. Nanalo din si Inday Sara. So inilagay siya diyan ng demokrasya. Hindi siya nagtatrabaho ng matino. Pinipilit naman natin siyang lumayas na sa Pilipinas. Ayaw naman niya. O di sabihin na lang natin, ayaw mo naman umalis, putang ina mo ka. Ayusin mo na lang yung trabaho mo. Di ba yun lang gusto nating mangyari, na maging maayos ang serbisyo, ang trabaho, priority ang tao, wag na politika. Wag nang puro eleksyon ang iniisip, mapahaba yung kanilang termino. Hindi nyo nga maayos yung termino ng isa. Gusto nyo pang pahabain, nagnakaw na nga kayo ng ilang taon, gusto nyo pang dire-diretso eh. Wag naman ganun. So itigil nyo na, tama na. Tapos yung mga kawatan sa Pilipinas, ipakulong na natin ganun. So ako personally, kay Kiko Barsaga, natutuwa ako sa kanya kasi kasama natin siya. Maaring hindi siya solid talaga na Duterte supporter, maaring hindi siya talaga katulad natin na simula't simula pa ay Duterte na, pero pare-parehas tayo ng ipinaglalaban ngayon. Kaya ako nagpapasalamat ako kay Kiko Barsaga dahil kahit papaano meron tayong kakampi na bumabanat doon sa mga magnanakaw sa Pilipinas na sa hanay nila. Kasi makikita mo, halos lahat ng politiko umiiwas. Lahat dito si Kiko Barsaga, wala siyang pakialam kahit ma-ethics siya, matanggal siya. Hindi naman kasi siya kawatan, hindi naman siya magnanakaw. So wala siyang pakialam kung tanggalin siya sa Kongreso. First off, kung ang takot lang mawala, sabi ko nga sa nakaraan kong vlog, ang takot lang mawala sa kapangyarihan yung ganid sa kapangyarihan. Ang takot lang mawala sa posisyon yung nakikinabang sa posisyon. Actually, hindi naman kasi dapat nakikinabang ang isang politiko sa isang government position. Dapat ang tao ang nakikinabang doon sa taong inilagay nila sa posisyon. Pero ang nangyayari ngayon, it's the other way around. Ang nangyayari ngayon, naglagay tayo ng tao sa posisyon, tapos yung tao na nasa posisyon naging adik sa kapangyarihan. Tapos yung kanyang kapangyarihan ginamit niya para sa pansarili niyang kapakanan. Hindi niya ibinaba sa tao yung serbisyo na dapat na ibibigay niya sa tao. Yun ang masama. Si Kiko Barsaga hindi siya ganyan. Meron akong advokasya na alam ko hindi ibibigay ng mga hudas na ito. Dahil una sa lahat, hindi nila ako kakampi, hindi ako magnanakaw katulad nila. So ang gagawin ng mga yan, tanggalin ako. Di ganun din. Tanggalin mo ko o hindi sa Kongreso. Kung hindi mo ako, yung advokasya ko, hindi mo ipaprioritize, ano pat nandito ako? Hindi ba? So walang pakialam si Barsaga na matanggalin dyan kasi nga, hindi naman siya nagpapayaman dyan. Magkano lang sweldo ng congressman eh. Di ba? Wala pang 300,000 sweldo ng congressman. Baka pag natulog yan sa bahay, nag-computer niya, baka mas malaki pakitain yan eh. Yun, di ba? Nandiyan dyan yung bata na yan para magserbisyo sa mga constituents niya. Ang problema, dahil nga tarantado itong mga nasa Congress, isi-zero ang budget ng batang yan. So paano pa siya? Title lang to? Dahil congressman lang ako, titulo lang yan. Hindi ako nandito para sa titulo. Nandito ako para makapagserbisyo sa tao na kung hindi nyo ibibigay, tanggalin nyo ko, hindi. Di ganun din. Diyan ako nabibilib dun sa bata. Pero minsan masisita ka, di ba? Minsan may mapapansin ka. Ganun kasi kami pagka nag-idolize kami. Hindi kami actually nag-idolize. Ganun kami pagka nag-follow sa isang personality. Kapag nakuha mo yung respeto namin, talagang nakatutok kami sa iyo. Ipaglalaban ka namin ng patayan, lalo na kung maganda hangarin mo sa bayan. Pero pag nagkamali ka ng konti, pipitikin ka ng konti. You have to also be prepared to that kasi mas maganda future mo eh. Oo, maganda ang direksyon ng iyong pagkatao. So, may mga punto talaga sa along the way ika nga na medyo makukurot ka, masisita ka, sir, mali ito. Kailangan matuto tayong tumanggap. Kasi si Pangulong Duterte, when he was president, ganun din kami sa kanya. Ayaw namin doon sa pagkakatalaga niya sa mga NPA. Tinuloy niya pa rin. Binatikos din namin siya ron. Although nagising din siya sa katotohanan. Ayaw namin na pagkakatalaga niya kay sa DOH secretary noon na sino ba yun? Yung lalaki. Ayaw din namin noon dahil feeling namin corrupt. Kumbaga binabanatan namin niya si Senator Bongo, si Inday Sara, binabanatan din namin. Pag may nakikita kaming mga mali, para mas mag-improve ka pa. Although wala naman kami sa posisyon, but we can still voice out our opinion. Sisitahin namin ng konti yan. Kailangan medyo open ka din kasi nakikriticize ka, so dapat open ka din sa kritisismo. Pero wala ding mali doon sa sagot niya. Walang mali doon sa kasi nga si Banat, boses ng mamamayan yan. Si Banat Bay, nung nandoon siya, marami din talagang mga nagsabi sa kanya, iniwan tayo. Ba naman yan? Di ba yung mga marami rin ganun? But gusto lang paratingin ni Banat Bay sa'yo na medyo konti lang naman, nadismaya lang sila doon sa pag-uwi mo na meron ka namang personal reason. Okay lang man din yan. Siguro ako yun. Di ba, nagsalita si Banat, ako ang sagot ko, pasensya na boss, baka hindi mo lang alam kasi may session ako kinaumagahan eh. Naintindihan ko naman na talagang gusto nyo akong magstay dyan, na talagang naghahanap kayo ng kakampi. Di ba, sa susunod na mga rallies natin, rest assured na sasamahan ko na kayo hanggang umaga. Yung mga ganun, di ba? Pero yung sagot din niya kasi medyo pangbata. Pangbata yung sagot. Pero okay lang, bata pa man siya. Hindi pa naman talaga matured yung tao. Makikita niyo naman kahit pa paano. Makikita niyo talaga na may generation XYZ pa. Kaya may fine tuning na lang yan. Fine tuning okay na yan. So tigil na natin. Yung wala na yan. Ano ba naman kayo? Napakaliit na bagay yan. Kami nga ni Banat Bay, nagtatalo din kami sa maraming mga bagay. Pero tawag dito, namin yun, nilulunok namin yun. Yung mga pagkakamali namin, sinisita ko siya, sinisita niya ako, ginugulpi namin si Jay, pero hindi kami nagtatampo.
Ganun lang talaga. In order for you to improve, kailangan mo talagang makinig ng mga kritisismo. Kasi di ba gusto natin, binabanatan natin mga Marcos, gusto natin makinig sila. Tapos tayo, hindi rin naman tayo nakikinig. Hindi naman tayo perfecto. Magkakamali at magkakamali din talaga tayo. At may mga desisyon tayo na hindi natin ma-please lahat ng mga tao. Sa 10 Pilipino, siguro may mga dalawa dyan na madidismaya. So, kailangan matuto tayong tumanggap. Di ba? So, okay na yun ha. Wala na yun. Magkakakampi pa rin tayo. It doesn't mean na magkakaaway na. Hindi porket sinita mo isang beses, ang Duterte, anti-Duterte ka na. Hindi porket sinita mo si Bongo sa isang maling, sa tingin mo maling ginawa niya, ano ka na, anti-Bongo ka na. Hindi gano'n. Si Senator Bato nga, sandamukan lang pagbatikos natin sa kanya noong hearing ng hearing sa Digamo, hearing doon sa Kingdom of Jesus Christ. Pero solid pa rin tayo kay Senator Bato. Di ba? Ganun talaga. So, wag kayong masyadong emosyonal. Wag kayong masyadong ilubog ninyo yung sarili niyo diyan, ha? Tapos na 'yan. At kung magsitahan pa silang ulit dalawa, just leave it to them. Malalaki na sila, mga tao, mga mamaw na sila. Ano na sila, nakakabuntis na 'yan, dalawa na 'yan. Wag niyo nang isali yung mga sarili niyo sa away nila. Kung meron silang hindi pagkakaintindihan, let them fix it by themselves. Tayo, we are here. One common goal, gisingin ang gobyernong ito, itigil ang pangungurakot at lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas, ibalik ang pera ng taong bayan, ikulong, silya elektrika, lahat gawin natin para sa bayang Pilipinas. Saan ka makakita ganyang vlogger? 30 minutes? Oo, daldal pa lang. So dito tayo sa state witness. Putang na, nagiging state witness pa lang, demonyo. Gagawin mong state witness ang isang tao na involved sa pagnanakaw. Ang state witness, ibig sabihin yan, ay hindi ikaw ang most guilty. Kumbaga, merong may layering. Yung least guilty yung pinakababa. Most guilty yung mas mataas sa kanya, pero hindi pa rin siya most guilty kasi meron pang mas mataas sa kanya. So he's also guilty, pero meron pang mas guilty sa kanya. So ang sinasabi nitong putang inang tsura nito ni tumanda na. Tumanda na ito, kakabigay ng ayuda, kakabili ng boto ng tao, tapos putang ina hindi pa rin siya mahal ng Pilipino, nakakalungkot. Yung tenga, ang laki ng tenga nito, mahaba buhay nito, no? Kasi si Ramos, ganyan yung tenga eh. Yung tenga ni Ramos, tumagal siya ng 100 si Enrile, kita mo yung tenga ni Enrile mula sintido hanggang baba. Ito, tinan mo tenga nito, ang laki din. Kaya na, ang laki ng tenga, nakaganon talaga, sakop talaga niya lahat ng pera eh. Pero makikita mo tumanda ang itsura, no? Kita niya. Bata pa yan, wala pang 70 yan, pero tinan mo yung itsura. Di ba? Ganyan, kapag ka-in-stress mo yung sarili mo, okay naman na yung konting yaman lang. Okay naman na yung nakakapagparal ka sa abroad, nabibili niyo yung mga may helicopter, nakaikot kayo sa buong mundo, hindi kayo nagugot, hindi kayo namumroblema sa matrikula, hindi kayo namumroblema sa pamasahe, hindi kayo namumroblema sa security, hindi kayo namumroblema sa kuryente, tubig, pagkain, okay na yun. Putang ina, ano ba kasing gagawin nyo sa sobrang dami ng pera? Ano bang gusto nyong bilhin sa mga pera na yan? Ginto, hindi nyo, bumili ka ng 1 milyong sapatos, di mo man kayang isuot yan sa isang suotan eh. Di ba, bumili ka ng sandamukal na ginto na 1 tonelada, hindi mo yan kayang isuot sa leeg mo. Di ba, makag-travel ka sa buong mundo, hanggang buong mundo ka lang naman makakaikot, di ka naman makakapunta sa buwan, di ka makakapunta sa ibang planeta, sa buong earth, yung pera mo, kahit ilang ikot sa isang buong taon, kaya mong gawin eh. Bakit kailangan kumuha ka ng sobra-sobrang pera, hindi ka man makakarating sa hindi ka naman makakarating sa buwan, hindi ka naman makakarating sa sa Mars, hindi ka naman makakarating sa Jupiter. So hindi ko maintindihan. Para saan ba itong mga perang kinukuha nyo? Para yung mga apo nyo hindi na magtrabaho? Kung ayaw nyo magtrabaho yung mga apo nyo, bigtiin nyo na ngayon pa lang. Huwag nyo nang buhayin kung ayaw nyo na silang maghirap. Di ba? Bubuhayin nyo, mag-aanak kayo ng marami, tapos mag-aapo kayo, tapos bubuhayin nyo hanggang kaapu-apuhan nyo. Huwag ganun. Huwag ganun, buhayin nyo lang yung mga sarili ninyo, tsaka yung mga first generation ninyo, mga second generation ninyo. Pero putangin ninyo yan, ubusin nyo yung pera ng taong bayan para saan man takin nyo hindi nakasya yung pera nyo sa bangko, nakalagay na siya sa maleta tsaka sa mga kondo. Di ba, iniisip ko lang talaga eh. Kasi ako ngayon, hindi naman sa paghahano, medyo ayos naman ang buhay ko. Masaya naman ako kasi meron lang tayong 24 oras sa isang araw. Nasa 20, putangin ng daldal ko, ba't ganun? Ang dami ko sinasabi, 32 minutes. Meron tayong 24 hours sa isang araw. Tulog ako ng mga 8 oras. So 16 hours na lang. Sa 16 hours na yun, hindi naman yung buong 16 hours na yun gumagastos ka. Tuwing kailan ka lang gumagastos sa 16 hours na yun. Pagkakain ka, magpapagasolina ka, yung kinukonsumo mo sa kuryente. Ganun lang kasimple buhay. Dagdagan mo lang ng konti kapag meron ka pang isang bibig na pinapakain. May 2 bibig. O sabihin na natin 5 kayo sa pamilya. Mapag-aral mo lang naman yung 3 anak mo. Tapos yung asawa mo, mapakain mo. Yun lang naman ang buhay ng tao. Ano bang sobra-sobra kailangan? So actually ang 1 milyon sa isang araw, di mo man kayang maubos yan sa normal na pamumuhay kung gusto mo lang mamuhay ng tama. Hindi mo yan mauubos eh. Saan mo gagamitin yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ninanakaw ninyo, Romualdez? Tangina nyo, bibili ba kayo ng 1 milyong kabayo para gamitin? Kahit bumili kayo ng 100 sasakyan, ang kaya mo lang gamitin dyan at one time, isa. Kahit bumili ka ng 100 eroplano at one time, isa lang eroplanong kaya mo sakyan, di ka naman nagmumultiply katulad ni Naruto na nagkakagigbon siya, nagiging 100 piraso siya. Nasasakyan mo sabay-sabay yung mga sasakyan na yan.
Di ko talaga maintindihan yung mga taong bumibili ng napakarami ng sasakyan. Siguro at the most 3, 4, pero putya 5, 6, 10. Tanga ka ba? Kahit nga sa relo hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tao bibili ka, unless collector ka talaga, pero di ko din talaga magets bakit ka magko-collector ng isang bagay na hindi mo naman gagamitin. Na mamamatay ka na, hindi mo pa isusuot, hindi mo madadala lahat yung material na bagay na yan sa impyerno eh. At saka hindi mo Romualdez, hindi mo mabibili si Satanas. Siya na hari ng impyerno eh. Alam ko gusto mong palitan si Satanas. Pero gumawa ka ng sarili mong impyerno kung ganun. Hayop na yan. Pero nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Very simple lang ang buhay natin. We just need to eat at least 4 times a day. Tapos makapagpaaral ng mga anak, may bahay na maayos na matutulugan, hindi nagtitipid sa kuryente, hindi nagtitipid sa tubig, tapos nakakain mo yung mga gusto mo. Hindi ka nahihirapan sa pagko-commute araw-araw. Meron kang means of transportation. Meron kang ang ganda-ganda pa ng asawa niya. Di ba? Hindi naman 'to nag-asawa ng bulok-bulok ang ipin. I mean, perpekto na sana yung buhay mo kung hindi ka lang naging ganid sa kapangyarihan at saka sa pera eh. Hindi ko talaga magets kung saan nyo dinadala, tapos hindi ko naman kayo nakikitang tumutulong sa kapwa. Ang tumutulong naman sa kapwa, yung mga party list ninyo, pera din ng tao yung pinagtutulong sa kapwa ng mga yan. Di ba? So talagang ako hindi ko magets bakit kailangan ng isang tao ng sobra-sobra na hindi man ito, pag tinan mo itsura mo, pag namatay ka bukas, dala-dala mo yan lahat. Hindi mo yan kayang dalahin, yung mga naipon mo dito sa mundo. Sige na nga, so yun nga gagawin sa state witness. Diyos ko po, ba't ganun? Ano ba nakain ko ngayong umaga, ba't ba napakadaldal ko? So itong si Romualdez, magiging isang state witness. So kapag ikaw ang state witness, hindi ikaw yung pinaka may kasalanan. Meron pang may mas may kasalanan sa'yo. Sino yun? So dahil ba sa pag-state witness itong Judas na ito, ibibisto na ba niya yung asawa ni Bongbong o yung pinsan niyang si Bongbong? Kasi wala nang ibang tao na mas mataas pa sa kanya dito sa Pilipinas kung hindi ang presidente. Yun ang pinakamataas kasi yun ang head of state eh. So ilalaglag na ba niya ang presidente? Yun ang tanong. Sige, balita. Ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang posibilidad na maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ngayong nakikipag-ugnayan o nakikipagtulungan na ang kongresista sa investigasyon ng ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. I'm here to help in any way. By the way, binabati ko nga pala yung asawa ng kaibigan kong si Jake Arzobal dyan sa Sacramento. Taga Sacramento ka ba, Jake? Alam ko sa Sacramento tayo namasyal eh. Oo, pero taga Sacramento ka ba? Hindi, taga Sacktown nga yata yan si paring Jake Arzobal. Nanonood sa ang kanyang asawa na si Evely Arzobal. Mga kaibigan natin yan nung nagpunta tayo sa San Francisco. Tapos nagpunta tayo dyan sa may Fairfield. Sinundo ako yan eh. Oo. Mabuhay ka, Jake Arzobal. So sabi nito, at saka yung sa asawa mo na si Evely Arzobal, ha, mabuhay kayo. Itong si Martin Romualdez, tutulong daw siya sa investigasyon. Ano yung tutulong mo? To speed up the resolution of the fact-finding investigation. Tutulong siya para daw mapabilis yung fact-finding. Putangin na mo, pinagagawa mo lang naman dyan, mag-deny ka lang sa lahat ng mga bintang sa'yo. Anong may tutulong mo ron? Tanga ka, ikaw nga yung gusto namin makulong eh. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng Bicameral Conference Committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions para sa umano'y kickback. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculation. Hindi political noise ito, boss. Magnanakaw kayo pare-pareho. Ikaw ang leader ng Kamara, hindi mo pwedeng sabihin na malinis ka. Kung sa Bicam nandoon si Zaldico, representative mo si Zaldico doon. And I believe Zaldico reports to you. Ire-report ni Zaldico kung ano yung mga ipinagdadagdag doon sa Bicam. So parang ikaw lang din si Bongbong Marcos na hindi wala mismo doon pero pumirma. Makikita ninyo, 'di ba, sa kaso ni Bantag. Hindi si Bantag ang pumatay kay Percy Lapid. Walang ebidensya na maglilink kay Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang sinasabi nila, yun daw isang opisyal sa Bucor kumuha o nagtanong sa mga inmate kung sino yung kilala nilang hitman, ini-refer yung bumaril kay Percy Lapid. Okay? So, ang dapat, kung yung istorya na ng pag-uusapan natin, dapat ang kinasuhan yung Bucor personnel na yun. Di ba? Kasi yung Bucor personnel lumapit, tapos yung mga nilapitan, may nilapitan yung pumatay. So, sino mastermind? Yung Bucor na personnel na yun, napatay na yun, patay na. So, ngayon, itong si Bantag, dahil amo si Bantag noong naghanap ng papatay kay Percy Lapid, dahil amo. Si Bantag ngayon wanted ng murder. Hindi siya ang bumaril, hindi siya ang nag-utos, walang text message, CCTV footage, or any document or science that can prove na si Bantag nagpapatay kay Percy Lapid. Pero dahil amo si Bantag noong isang tao na ini-involve, dahil amo siya, amo lang. Damay, murder. Si Bantag hinahanap ngayon. So ito, imagine, si Romualdez ang may-ari ng Kongreso. Siya ang naglagay kay Zaldico. Si Zaldico, sa mga interview niya, sinasabi niya na ang lagi niyang kasama, si Suarez, si Dong Gonzales, si Dalipe, ito, si Romualdez. Paano mo sasabihin na isa kayong sindikato
Tapos, yung mga miyembro lang ang may kasalanan, ikaw yung leader, hindi. Hindi, paano mo sasabihin hindi ikaw ang leader? Ikaw ang house, ang Speaker of the House. So, leader ka. So, damay ka, sir. Damay ka. Kasi nga, 19 Congress, kasama ka dun eh. Kahit nga hindi corrupt na 19 Congress, pag sinabi mo 19 Congress, the most corrupt eh. Di ba? Oh, so kahit na matinukang congressman dahil part ka ng 19 Congress, damay ka sa pag sa perception ng tao na magnanakaw ang 19 Congress eh. Ikaw ang pinuno, head ng 19 Congress, boss. Paano 'yun? Oh, di ba? So hindi yan political ano. Parang ganoon din kay Bongbong. Oh, si Bongbong ang pumirma ni review, tapos hindi siya kasama. Hindi siya damay. Ang ingay-ingay na nga ni Ungab, ang ingay-ingay ni Duterte. Pinirmahan nyo yung isang BICAM report na or BICAM committee report na puro blanco. Oh, walang mga laman. Tapos gusto nyong mangyari, lusot kayo. Mga hayop pa mga putang ina. Di ba? So, sinong bobo maniniwala sa inyo? Kayo. Yeah, the ICI commissioners were able to ask me many questions. Many questions. Wala ka nga daw isang oras dyan eh. Saglit ka lang pumunta dyan eh. Mas matagal pa nga yata yung upo-upo nyo eh, kaysa sa pinag-uusapan nyo. Mabilis lang yan. Is this true? No. Is this true? No. Is this true? No. Ganun lang naman. No lang yan eh. Parang sumasagot ka lang ng true or false eh. O tapos, pagkatapos nun, uwi na siya. O kunyari, na-imbestigahan na. O kunyari, kunyari, na-clear niya na yung pangalan niya. O pero putang ina, lolokohin niyo pa yung mga sarili ninyo. Alam naman natin na yan, done deal na yan. Na ginagawa niyo lang tong investigasyon na ito, patatagalin niyo lang ng patatagalin ito para ano? O para sabihin sa taong bayan nag-iimbestiga kayo pero may makukulong diyan. Putang ina, meron yung mga walang kinalaman. May kinalaman parte ng sindikato pero yung pinakamababa o tingnan niyo ng PDAP scam. Sino nakakulong ngayon? Si Napoles. Lahat ng mga pinangalanan ni Napoles, asan? Nasa laya. O nasa laya lahat. Putang ina niyan. Ganyan din ang mangyayari dito. Makukulong ang mga Diskaya, makukulong yung Bryce at saka yung Alcantara. Pero yung mga boss talaga nila, yung talagang ulo ng sindikato na nagplano nitong scam na to, ayan, putang ina niyan. O ayan, umiikot sa buong mundo. Ando, si Saldi ko ngayon, nagpapakasarap sa euro. And I was able to answer it. Ayon naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng komisyon. I cannot divulge the names first. Oh, so sinabi lang niya yung budget process. Hindi niyo ba alam yung budget process? Putang ina niyo. Hindi niyo alam ang budget process. Kailangan pang sabihin sa inyo ni Romualdez. Nasa libro yan, may rules yan. Nasa rules ng House yan, nasa rules ng Senate yan, how the budget is pinaliwanag lang sa inyo tapos na. Putang ina yan. Anong klaseng investigasyon yan? No? But we will inform you. Simple lang naman kasi to, sir eh. Simple lang to, sir, ganito. Kunin mo listahan ng lahat ng ghost projects sa Pilipinas. Aside from the listahan na ibibigay sa i-check ninyo kung yung listahan na yun accurate or meron pang mga nakatago. So you will create an investigative team that will go to all the projects ng 2025, pati 2022, 2023, 2024. Iikot sa lahat ng proyekto at kunin kung sino yung mga may ghost projects doon. Pag nakuha yung ghost project, second, sino contractor. Pagkatapos ng contractor, sino ang proponent. Doon tayo magsimula. At least doon, meron ka ng ebidensya. Ghost ito, pinagkakitaan ito, walang nabuo. So, maglaro na tayo doon sa tatlo. Proponent, yung taga-DPWH, tapos yung contractor. Tapos from the proponent, yung proponent, pwede niya nang ikanta kung sino yung either hati sila nung boss niya or Malacanang, hindi ba? Doon, putang ina, mantakin mo, nagmamadali taong bayan ang pinag-uusapan natin ngayon, process ng budget. Hindi nyo alam yan? Nasa konstitusyon yan, yung proseso ng budget, kung paano ginagawa. Alam nyo yan. Pero pinapahaba ninyo, papahabain hanggang sa may bagong issue, makalimutan na ito. Tapos, 1, 2, 3 na tayo. We have invited them. Kinumpirma rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng kongresista ang alegasyon. Diba? Meron ka bang kickback na tinanggap? Wala. Tapos. Wala nang resource person. Ano masasabi mo sa sinabi niya? Na wala. Ayon sa iyong resource person, ito, ganto, ganyan. Totoo ba to? Hindi. Tapos na. Ganun lang yun. Basta ang importante, pinatawag siya dito, humarap siya dito, nag-deny siya, okay na yun. Absuelto na siya. Ganun lang naman yan. Putang ina, style nyo bulok. Kaya nga hindi nyo nilalabas, nila live yung pagdinig nyo rito. Kasi alam nyo, kabalbalan lang yan. Wala man talagang kapangyarihan yung ICI na yan. Matatanda ang sinabi ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Well, the witnesses that were presented. Tingnan mo, abogado to The witness they were presented are discredited already. Discredited dahil lang doon sa Dahil lang doon sa notaryo. Of all people, abogado ka, dapat naiintindihan mo na itong si Orly sumumpa sa Biblia. Sumumpa sa halls of the Senate. So, wala nang kwenta yung notaryo. Notaryado yan o hindi. Sumumpa siya, under oath siya, sinabi niya lahat ng yan. Authenticated yan. Ibig sabihin, legal yung kanyang pagsasalita doon. So the fact na ito lang sinasabi niya, yung credibility nung whistleblower yung inaatake niya, it means
wala siyang ebidensya that can disprove yung aligasyon sa kanya. Pwede naman niya sabihin, hindi ko man kilala yun eh. Hindi ko man pa nakikita yun. At saka kahit naman umikot kayo sa bahay ko, wala kayong makikita mga mali-malitang ganun eh. Ang lalaki niya, Rimowa, 40 Rimowa. Saan ko itatago yan? O kung gusto niyo, I will invite you to all of my house. Sa Forest Park and ikutin natin, mag-tour tayo, tingnan ninyo kung may mga maleta ron. Hindi ba? Alam mo yung mga ganun? Eh hindi eh. Basta lang, sisirain mo yung kredibilidad, i-deny mo, and that's it. Eh syempre, sa laki ng ninakaw mo, sa laki ng perang nakulimbat ninyo, papayag ba naman tayo na a mere denial is okay na? Lahat naman ng kriminal, dinideny eh. Ang krimen nila eh, meron ba magnanakaw? Amin na magnanakaw siya. Ako po si Boss Dada at magnanakaw ako. Pwede bang ganun? Wala. Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa Bilibid, tanungin nyo lahat ng mga nakakulong doon kung may kasalanan sila. Lahat sasabihin nila, hindi, pinagtanggol ko lang sarili ko. Hindi, yung kamay ko nagnakaw, hindi ako. Di ba? Ganun yun. So, ba't ka maniniwala sa isang denial lang? Dapat kasi, ang ICI meron ng ebidensya na ipipresenta and titingnan nila kung nagsisinungaling ba ito o hindi. At yung ebidensya ng ICI, dapat may counter evidence ito. Eh kung just by mere denial, no, I do not know the person, no, that is false. That's it. Eh walang kwenta tong ano na to. Walang kwenta tong investigasyon na to because lahat ng ipapatawag nila diyan will just deny yung kanilang partisipasyon sa corruption na yan. So pag dinay okay na. Nga. Are discredited already for having presented falsified documents and for testimony. And their testimonies have already been denied. Handa naman daw ang kongresista na bumalik Paano falsified? Paano falsified? Eh hindi nyo nga gustong ni Lacson nga ayaw ipatawag yung notary public eh. Pinatunayan na nga ni Marcoleta na yung notary public delikado eh. Hindi nga pinatawag sa mga pagdinig tapos sasabihin mo falsified. So ibig sabihin, pakana mo yun. Ibig sabihin, yun ang anggulo nyo. So tama talaga. Na si Lacson, pinoprotektahan talaga itong si Romualdez. Bakit? Eh yung anggulo ni Lacson, yun din ang anggulo ni Romualdez eh. Yung anggulo ni Tito Soto, yun din ang anggulo ni Romualdez eh. Eh di totoo ngang magkakaklase itong mga to. sakaling ipatawag ulit ng ICI. Pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal? Depende po sa kanya magiging salaysay at Pwede siya maging state witness kung hindi si Bongbong Marcos ang ituturo niya. Hindi ba? O ganun lang naman yun. Pero kung si Marcos ang ituturo niya, hindi siya pwede maging state witness. Oo. depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness. Pinalaga naman yan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinawag niya itong biggest joke of the century. Oo naman. It is really the biggest joke of the century. Pagtatawanan talaga tayo ng buong mundo niyan. Why? The person na person na head nung may power of the purse, pinsan ng presidente, tinuturo nung mga nasa ibaba na siya ang mastermind, tapos siyang magiging state witness. Ginagago tayo na itong mga to. Dagdag pa ni Pulong, lumalabas daw na gustong maging testigo ng isang magnanakaw sa sarili niyang nakawan. Oo, tama. O, titistigo ka, halimbawa. O, di ba, halimbawa, mayroong patayan dyan, may patayan, no? Hindi nila alam kung sino yung pumatay. Ang gagawin mo ngayon, pupunta ka ron, ano nangyari? Hoy, may pinatay. Grabe naman yan. O, syempre, magkagaganong ka ron. Syempre, hindi ka na ngayon suspect dahil nagdudung ka eh. Oh, bakit? Imposible naman ito pumatay. Siya pa nga ang nagsumbong sa mga pulis. Sir, may nakita ako namatay. Witness ako, pinatay to. Pero siya talaga yung pumatay. So, ang gagawin ng pulis, tatanungin lang siya, paano mo nakita? Nakita ko, naglalakad po kasi yung ganyan. Tapos nakita ko to, na meron siyang kaaway. Tapos yung kaaway niya, ganito itsura. Tapos yung kaaway niya, bumunot, sinaksak siya. Tapos, nung nakita ko, tumawag na ako sa inyo. Ah, ganun ba? O sige, paparangalan ka namin. Dahil sa'yo ay nalaman namin na may krimen na nangyari dito. Hindi na siya suspect. Natanong na siya ng konti. Nasagot naman niya. Oh, mag-iimbestiga yung mga pulis. Malinis ang pagkakatrabaho. Walang ebidensya. Wala na to. So, may cold case na to. Ilagay na dyan. Di ba ganun na mangyayari? Di ba? Kapag ikaw yung magnanakaw, tapos ikaw yung gagawing testigo, di ililigaw mo lang. O, tapos ituturo mo lang kung sino-sino kahit wala kang ebidensya. Oh, so ginagawa talaga tayong tanga nitong mga nasa gobyerno na to, kunyari iniimbestigahan pa yan, pero wala rin. Tingnan mo saan humarap si Romualdez, 'di ba, sa ICI? Hindi siya humarap sa Congress, hindi siya humarap sa Senado. Bakit? Sa ngayon, wala pang pahayagan DOJ tungkol sa posibilidad na maging state witness si Romualdez. Si Zaldico naman, no show sa hearing ng ICI kahit pinasabpina na. Kung si dating House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, lahat ng ipinapatawag ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, kailangan nilang pag-aralan ng susunod nilang hakbang kung dapat na nga ba sila lumapit sa korte para humingi ng warrant of arrest laban kay Zaldico. Ako, puro kayo kaululan. Tangina niyo, wala naman pala kayong plano. Hanggang ngayon, nagpaplano pa rin kayo. Gutom na tao. Tapos, nagpaplano pa rin kayo ngayon. Mga ulul. O, kaya ito. Maganda yung sinabi ni Cayetano dito. O, sino ang mastermind? O, yun daw dapat ang tinutukoy na ngayon. O, pakinggan natin. Isa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa tila naiinip sa flood control investigation. Git niya, dapat mapanagot ang utak ng korupsyon. Pero sino nga ba ang mastermind sa anomalya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganives. Sa pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, muling binuhay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang naunang babala at suhestyon. Sabi ni Cayetano, kailangang mahuli na ang mga mastermind sa likod ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Hanggat hindi anya natutumbok sa mga parallel investigation ng mga mastermind na ito, guguluhin lang nila ang investigasyon para makalusot at may pagpatuloy ang pangungurap. Yon, ang ganda ng sinabi ha.
Because if you're gonna look at it, si Bongbong Marcos made an pronouncement na mahiya naman kayo. Ano pa, June, July? Mga ganun, mga around July, August, September, 3 buwan na. 3 buwan na ha, 3 buwan na. Ang dami ng investigasyon, pero may lumulutang na bang mga pangalan konkreto na nasangkot. Okay, may sangkot. Yung mga sila Diskaya, yung mga taga-DPWH. Ang pinakamataas na isinangkot, si Zaldico, na chairman ng appropriations during that time. Pero kung titingnan mo, naimbestigahan ba lahat? Hindi. Yung mga sinasabi ni Lacson na mga congressman na listahan niya, may napangalanan? Wala. Si Zaldico lang. Tapos, dinadamay na yung ibang mga senador na alam naman natin, hindi sila yung meron talagang kasalanan. Na hindi naman sila yung talagang mastermind. So, sino ang mastermind? Naniniwala ba tayo na si Zaldico lang ang mastermind na sa liit ng utak niya na yun, naisip niya lahat ng ito? Meron pa yung mas malaking tao sa kanya at may mas malaking tao pa doon sa mas malaking tao sa kanya. So, the point here is, for the past 3 months or 4 months na, meron na ba tayong konkretong masasabi na ito, si Martin Romualdez ay isa sa mga pinuno ng korupsyon? Silang tatlo, si Bongbong, tsaka sila. At lahat ng ebidensya ay ititingnan natin kung papunta sa kanila. Ang iimbestigahan natin, etong 3 tao na ito. Dahil sila ang mastermind. Tapos yung ibang mga iimbestigahan natin ay magpapatunay na lang kung tama ba yung ating haka-haka na itong 3 to ang mastermind. Ganun, di ba? Kahit nga pangalanan pa lang, wala pa eh. Kahit nga hint lang ng initials lang ng kung sino ang mastermind, wala pa eh. Nandoon pa rin tayo sa ibaba. Tinitingnan natin sino yung mga nakinabang sa corruption and then hinto na. Pagdating na sa involvement ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, wala na, hinto na. Hinaharang na nila, hanggang doon na lang tayo, hanggang dito na lang, itigil na mga investigasyon, mag-private investigation na. So, niloloko ninyo tao, di ba? Wala naman talaga kayong pinapangalanan. Kunyari lang kayo nag-iimbestiga, patatagalin yung investigasyon hanggang sa makalimutan niya ng taong bayan. Anong nangyari sa pera ng taong bayan? Wala. Nagamit hanggang dito sa investigasyon. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play na. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Sambit pa ni Cayetano, dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Yan yung sinasabi ko sa mga kwento ko before, na kung magnanakaw ka, hindi ka magnanakaw ng maliit. Why? Siyempre pag nagnakaw ka, may posibilidad mahuli ka. Kung ang ninakaw mo, ang konti lang, makukulti. Diba dito magnakaw ka ng mangga, kulong ka? Manakaw ka ng corned beef sa tindahan, kulong ka? O tingnan mo, pag nagnakaw ng bilyon-bilyon, nakukulong. Hindi. Bakit? Kasi yung bilyon-bilyon na kinuha mo, let's say kumuha ka nagnakaw ka 1 bilyon, yung 500 million lang ang may uuwi mo, baka 100 million lang eh. Yung 900 million, gagamitin mo na yan para hindi ka makulong sa pamamagitan ng guluhin investigasyon, bayaran yung mga resource person na manggugulo, bayaran yung mga mag-iimbestiga, bayaran yung mga huwes, bayaran yung abogado ng kabila. Para hindi ka makulong, hanggang sa mamatay ka, hindi ka makukulong. So the money na ninakaw mo, part of it talaga mapupunta sa pagdepensa sa'yo. Pagkuha mo ng mga galing na abogado, di ba? Sunukin yung mga ebidensya, mga ganyan. Pero tingnan mo, pag nagnakaw ka ng mangga, kulong. Pag nagnakaw ka ng corned beef, kulong ka kagad. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, hindi. So tama, accurate tong sinasabi ni Cayetano na the reason why they are getting billions and billions and billions. Why? Si Janet Lim Napoles 10 billion lang kinuha nakulong pa siya. So kailangan lagpasan mo, hindi lang 10 billion, 1 trilyon. Para hindi ka makulong katulad ni Napoles, di ba? Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa iskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. At tanging mga maliliit na individual pa lang niya ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind. Tama, dribble, press the ball, di ba? Pag malapit na matapos yung oras, lamang ka, anong ginagawa ng player? Dribble, pasa. Dribble, pasa, hanggang maubos yung oras. Ganun lang ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Dinidribble tayo ng dinidribble. Oo, pero pag nakahanap sila ng ibang diversion, wala na, makakalimutan na itong flood control. Katulad yan, si Erwin Tulfo, gusto nang ibahin yung usapan. Farm to market road na daw yung imbestigahan niya. Patangina ka. Hindi mo pa nga nasosolusyonan itong flood control project, magbubukas ka na naman ng bagong investigasyon, ulul ka. Talaga kayong alam. So, dyan napupunta. Yung pera ng taong bayan, dyan napunta. Oo, sa pagprotekta, doon sa mga totoong mastermind. Yung mga totoong mastermind, papitiks-petiks lang, patulog-tulog yan. May mga nagtatrabaho sa kanila, gumagawa ng propaganda, troll farm and all. Lahat yan, yung pera natin, sabi ko nga sa inyo, yan si Romualdez, di ba? Sabi nila nagbabayad daw yan ng mga vlogger. Kita mo yung mga vlogger na hindi naman nagpupolitika, siya ang pinagtatanggol, binabanata si Inday Sara. Part ng corruption nung flood control na yan, nakinita nila, tsaka sa farm to market road, sa DepEd, yung mga corruption sa gobyerno, part niyan napupunta niyan sa mga hayop ng mga vlogger na yan. Yung mga binabayaran nila buwan-buwan para ipagtanggol sila, para banatan yung mga Duterte. Kaya nga ito si Boss Toyo eh. Sabi ko nga sa inyo, dapat hindi nyo na tinatangkilik yung Judas na yan eh. Dahil isa yan sa mga recruiter ng mga vlogger, di umano recruiter yan ng mga vlogger na babayaran ng administrasyon para banatan yung mga kalaban nila sa politika. Dito, mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kompletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!
Ayun mga bossing. At ayun, hindi na yan, tapos na eh. Oo, so yan yung totoong problema natin ngayon. Hindi pa natutunton kung sino. Hindi pa natutunton kung sino ang totoong may kasalanan. At ang masasabi ng Malacanang, kalma lang. Kalma lang. Kayo mataranta. Di-dribble lang natin, matatapos din ang laban. Utang ina niyan. Imaginein mo. Trilyon ang budget ng Pilipinas, ninakaw ng mga putang ina magnanakaw na ito. Tapos sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma. Kung halimbawa ikaw, napakasakit ng tiyan mo, tumakbo ka sa emergency room, arayan, sakit. Tapos sasabihin sa'yo, kalma ka lang. Wait ka lang. Ay, hindi mamamatay na ako. Baka hindi ko naabutin to. Sakit na talaga. Kalma ka lang. Nasaksak ako. Ang dami ng dugong tumapon. Nanghihina na ako, nahihilo na ako, nakikita ko na yung lolo ko. Sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma ka lang. Oo naman. Ang budget ng Pilipinas, usual, 4 trillion lang. Dinagdagan nilang 3 trillion, halos 3 trillion. Tapos walang proyekto. Walang bagong ospital. Walang bagong mall, hindi mall. Walang bagong eskwelahan, walang programa, walang kalsada, walang infrastruktura na talagang makakatulong sa Pilipinas, traffic sa EDSA. O sige. Ang mahal ng bilihin, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, walang pangmatrikula, walang trabaho, hindi sure kung makakakain ng 3 beses isang araw, puro dilubyo pang nangyayari, giba-giba ang mga bahay, yung nabaha ang mga bahay. Yan ang mga nangyayari sa bayang Pilipinas na kung ano-ano. Tapos ang sasabihin sa'yo, kalma lang. Kalma lang, sir. Hindi ba? I mean, siguro, afford nilang kumalma. Itong si Claire Castro, itong si kung sino pang mga Judas Poncio Pilato dyan, afford nila yung kumalma. Pero sa mga tao na direktang apektado ng putang ina mga korupsyon na to sa Pilipinas, hindi kami pa kayang kumalma. Paano kami kakalma? Ang dami na nga namin problema. Hindi na nga kami makakain, hindi na kami makabayad ng matrikula, wala na kaming pampabaon. Tapos kalma, hayop naman talaga. Sige nga Claire, anong dapat namin kalmahin? Naman ang Malacanang sa mga nababagalan sa flood control investigation, kalma lang. Kalmadong si Bongbong, kalmadong eh. Kita nyo naman, ilang araw na nung sa Masbate, 6 days bago siya magpunta. Kalmadong. Kita mo lumindol sa Davao, lumindol sa Cebu. O kita mo, nag-day off pa, weekend, nawala. Kalmadong talaga. Si Sandro Marcos nga nanonood pa ng karera habang binabagyo Pilipinas, nililindol Pilipinas eh. Kalmadong. Kita mo si Romualdez, humaharap pa sa taong bayan, nagsasalita pa sa video, sa mga interview. Putang ina, kalmadong. Sobrang kalmado nyo na. Tapos gusto nyo pati kami kumakalma, ang dami ng mamamatay sa Pilipinas. Git ng palasyo, hindi pwedeng paspasan ang proseso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magtiwala sa Pangulo. Yan ang payo ng Malacanang sa mga tila na iinip na sa takbo ng investigasyon sa Magtiwala sa Malacanang, gago? Paano kami magtitiwala? Public office is a public trust. Hindi nga magpa-drug test yung amo mo. Hindi nga niya kaya magpakita ng negative result na hindi siya gumagamit ng droga. For a while, yan ang sigaw ng taong bayan talaga. Wala na kaming tiwala sa takbo ng utak nito kasi parang baliw na eh. Utal-utal na, ngimi. So baka addict to. Magtitiwala pa ba ang tao sa addict? Hindi nga pinatutunayan na hindi siya addict. So anong tiwala? Wala nga tiwala. Paano ka magtitiwala sa isang tao na hindi naman alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga Pilipino? Paghihirap ng mga Pilipino, hindi alam. Hindi nga alam paano susolusyonan eh. 3 taon, wala nga nagawa. Ba't magtitiwala? Matatapos na yung termino nyo, tapos sasabihin nyo, kalma lang. Di ba, matatapos na yung termino nila, 2 taon na lang, tapos sasabihin niya, kalma lang, gago. Kailan kayo kikilos pagtapos na yung termino nyo? Utangin na nyo. Mga loko-loko kayo. lawakang katiwalian sa infrastructure projects. Kasabay ito ng dumaraming sentimiento ng mga Pilipino na wala naman nakukulong o nasasampahan ng kaso. Okay, kalma lang. Muli. Patawa-tawa pang hayop, no, kalma lang. Tangina ka, palibasa, laging planchado yung buhok mo, laging bago yung damit mo, makinis ang mukha mo. Pucha, ikaw kalmadong-kalmado ka kasi masarap ang buhay mo. Pero pucha, yung mga taong pinagsisilbihan nyo, naghahanap na ng accountability at sasabihin mo, kalma lang. Gaga talaga ang putragis na ito, no, baliw. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso. Lol, bilang lawyer humahawak ng kaso, nagwawala ka nga dun sa isa mong sa isa mong kaso, nagwawala ka dun sa pulis, kaya kinasuhan ka, kinulong ka eh. O kasi gusto mo madalian din eh. Kasi gusto mo dito, kalmado. Kung ikaw abogado ka, meron kang kliyente. Di ba deserve ng kliyente mo na bigyan siya ng mabilis na hustisya at pagkapanalo? O di ba kung iniimbestigahan yung isang krimen, di ba gusto mo mabilis matapos yung investigasyon? O pero kung katulad yung sinasabi ni Cayetano na dinidribble nyo lang, ganyan na sasabihin mo, kalma lang kayo. Oo, mag-antay kayo. You are at our mercy. So parang taong bayan naglagay sa inyo dyan. So dapat you are at the people's mercy. Hindi kayo ang may kailangan sa amin, parang ganun eh. Tangina diktador talagang mga hayop na ito. Pati ba naman yung pagmamadali natin sa hustisya gusto nilang kalmahan lang natin. Gago, kung namatay ang nanay mo at ang tatay mo, gusto mo sabihin sa iyo ng judge, kalma ka lang. Gumuho ang bahay mo, sasabihin sa iyo, kalma ka lang. Nabaha ang mga gamit mo, ari-arian mo, ikaw nakatira ka ngayon sa kalsada dahil wala kang mapuntahan, walang gobyerno na tumutulong sa iyo. Sasabihin mo, kalma ka lang. Putangin mo, sampalin kaya kita. Kalma lang sinasabi mo.
Ako po ay humaharap mismo sa korte, kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero nag-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Tanga, magsasampa ka ng kaso. Unang-una sa lahat, hindi yan pupunta sa RTC kung hindi yan na investigahan preliminarily ng Department of Justice. Yung Department of Justice maghahanap ng probable cause. And it's up to the courts to decide whether sufficient yung evidence or not. Magsampa ng maraming kaso tapos yung ebidensya saka mo ipresenta. Utangin lang yan. Gago rin pala talaga itong abogado na to, So, kailangan palakasin muna ng palakasin yung hindi yung ganun. Pag ako, kumuha ako ng abogado. Tapos sabi ko, demanda natin yan. Di ba bilang isang abogado, gagawin mo, sasabihin mo, hindi natin pwede demanda yan. Kailangan muna natin gawin yung mga bagay na ito. Tanga, kaya nga kita hinire. Kaya nga ako kumuha ng abogado, gusto ko magdemanda. Sundin mo ako. So anong gusto ng taong bayan? Ang taong bayan, ang kliyente nyo Ang gusto ng taong bayan, may managot. Ang gusto ng taong bayan, may makasuhan. Kaya lang kayo, ang ginagawa nyo nga kasi, kalma lang, kasi nga, hindi natin pwedeng kasuhan si Zaldico. Kasi madadamay si Marcos. Kalma lang, kasi hindi natin pwedeng kasuhan si Romualdez, kasi madadamay si Marcos. Kaya sinasabing kalma lang, kasi nga alam nyo na yung ebidensya papunta sa inyong mga kawatan kayo dyan pare-pareho. Consistent ito sa pahayag ng Independent Commission for Infrastructure na dapat matibay at pulido ang lahat ng papeles na ihaharap nila sa korte, kaya kailangan ng matinding pag-iingat sa pag-iimbestiga. Dagdag ng palasyo, ang initiative ni PBBM na simulan ang investigasyong ito ay patunay na kumikilos ng kanyang administrasyon na mapabilis ang pagsisiwalat ng korupsyon. Mapabilis ang pagsisiwalat, kayo nga nagsasabing kalma. It's conflicting Sinasabi ni Bongbong Marcos, gumawa siya ng komisyon para mapabilis. Tapos sinasabi ng spokesperson niya, kalma lang. Meron bang gustong mapabilis tapos kalma lang? Hindi sila nagmamadali. Galing mismo kay Claire Castro na there's no rush. Pera ng 2026 na, 2027 na. Tapos 2025 budget yung pinag-uusapan natin. Putangin na walang makukulong dyan kapag ganyan. Mismong Malacanang ang nagsasabi na kalma lang. Antay lang kayo. Hanggang kailan? Magbigay kayong timeline. Hindi pa pwedeng kalma. Ang yabang-yabang ni Presidente sa mga pronouncement niya Mahahabulin namin kayo. Ganito, ganyan. Tapos putangin na yan. May nakita na siyang ghost project ng dalawang mata niya. Tapos sasabihin nyo, kalma lang. Tarantado kayo. Wala rin daw sa mga survey rating ang kumpiyansa ng Pangulo sa gobyerno. Positibo o negatibo man ang resulta ng mga ito. Ang Pangulo po ay hindi na po naalarma sa numero. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo para po... Hindi talaga maalarma yan sa numero. Putangin, hindi nga siya naalarma. Ang dami nilang dinakaw Hindi nga sila maalarma. Ang dami dinakaw ng mga magulang nila. Ang dami pinagpapatay ng panahon ng mga magulang nila. Hindi nga sila naaalarma ngayon pa. So hindi sila naaalarma. Kaya gusto nyo, kalma lang. Kalma. Lalong malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. Maging sa kaka-aproba lang ng 2026 national budget, bukas daw ang palasyo sa anumang kritisismo. Trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay mag-object kung sila may nakikita mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogram appropriations, ay kinakailangan po. Tinawag kasing performative ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang approved budget. Kapag daw kasi hinimay ang pondo ng bawat ahensya, lugi ang hanay ng edukasyon. Diba? Diyan pa lang alam mong corrupt na si Bongbong Marcos Constitution says or dictates na ang pinakamalaking budget dapat education. Pero for how many budget na pinakamalaki ang DPWH? Against the Constitution ang isang budget na hindi binigyan ng pinakamalaking allocation ang edukasyon. Pero ilang taon na ang edukasyon ay huling-huli. Sinasabi ni Bongbong na ang legacy niya, pagalingin ang mga estudyante sa Pilipinas. Pero pag tiningnan mo yung budget priority, wala ang Department of Education sa pinakamalaking budget. Putang ina niyan. Paano tatalino itong mga bata na to? Kung hindi nyo binabudgetan yung edukasyon, tapos yun ang legacy mo, tarantado ka talaga, Bongbong. Sinabi mo nun legacy mo yung Maharlika Investment Fund. Ngayon, healthcare naman daw at saka, yung mga estudyante. Healthcare, ninakawan nyo nga yung PhilHealth. Estudyante, hindi nyo nga pinrioritize yung budget, mas pinrioritize yung DPWH. Wala naman kayong build program, mga hudas kayo. So yan yung sinasabi natin na inconsistency dito sa administrasyon na to, na putangin na to si Claire Castro, bulag yata talaga. Taliwas sa pahayag ng Pangulo, ng education sector ang may pinakamalaking alokasyon. Hindi pa masabi ng Malacanang sa ngayon kung maivivito si PBBM sa 2026 budget. Pero ang sigurado raw, tuto pa rin ng Pangulo ang kanyang sinabi sakaling may makita dito na hindi angkop sa prioridad. Tuto pa rin yung kanyang sinabi, wala kang tinupad yung gagong yan. 20 pesos na kilo ng bigas. Itutuloy yung mga proyekto ni Pangulo Duterte at pabahay, 1 milyon isang taon. Tangina, wala kang tinupad yung gagong yan. Sasabihin nyo, tuto pa rin yung mga pangako. 2.5 years na lang kayo. Wala na kayong magagawa. Wala kayong nagawa for 3.5 years. There's no way na may magagawa kayo for 2.5 more years. Why? 2026, simula na ng positioning para sa 2027, kampanyahan na. Mga ulol. Style nyo bulok. Wala na tayong aasahan sa pamahalaan na ito. Ay nako. Ayan, mga bossing, at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Ganito na lang tayo. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Mag-like, subscribe, share, o mag-follow din po sa ating Facebook page. Mga Banateros, lagi po ninyong ipa-follow si Banat Bay, si Coach Oli, si J. Guevara, si Master Judea, si Paring RJ, si Sir Jack, at saka si Boss Dada TV, syempre.
Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Kita-kits ulit sa susunod na vlog.